Pangulo ng Pilipinas. Philippine Province of China. Pinaganda ko ang Davao. Look at Davao now. Tayong lahat ay Pilipino. 非常出席习近平 Pilipino sa diwa. I already asked a person to take revenge. Hindi tayo magkakatunggali. So, kailangan particular ang description dun sa warrant. Ang pinag-uusapan natin ngayon sa Pinas. Sa mga pang-aalipusta, Kidnap tayo na taga-kuha, torture natin dito. sa manlulupig, I'm from Ateneo Law. Shoot siya sa balde. hindi tayo pasisihin. Pag-usapan ulit natin itong si Alan Peter Cayetano. Naniniwala ako dun sa sinabi ni former Senator Sonny Trillanes na itong si Alan Peter Cayetano, especially kung first time mo siyang mamimit, madi-disarm ka sa kanya. Dahil makikita mo na nagpapakita siya ng kabaitan, magbibigay siya sa iyo ng mga biblical verses. It's his way of getting your trust at mababaitan ka sa kanya. Yun ang sinasabi ni Sonny Trillanes na isang katangian nitong si Alan Peter Cayetano. Makukonvince ka nga raw na itong si Alan Peter ay napakabait na tao. But of course, doon sa mga followers niya, doon sa mga naniniwala sa kanya, hindi ko rin kayo masisisi at hindi ko rin kayo sinasabihang basta na lang maniwala sa iba or maniwala sa akin. At naniniwala rin ako na tama ang mga binabanggit niya tungkol sa mga Bible verses. At yun ang dapat natin pakinggan. Pero tingnan natin yung other side. Kasi base sa mga sinasabi niya, isa siyang mabuting ang tao at isa siyang taong masunurin sa batas at isang masunurin sa sistema ng gobyerno. At yun nga ang ating kine-question nung makita natin yung ginawa niyang aksyon doon sa Senado na hindi katanggap-tanggap. Yung pagpapaputok ng baril na definitely nanggaling talaga sa loob ng Senado. Ang tingin natin dyan na siya ang may approval para magkaroon ng kaguluhan at yung pagpapaputok nga ng baril nitong si Aplaska, yung chief ng security, na alam nating illegal, mali. Pinakita niya na wala siyang respeto sa batas. Hindi niya narespeto yung Senado. So, doon pa lang, maki-question mo na yung kanyang sincerity, yung kanyang sinasabing isa siyang mabuting tao at isa siyang masunurin sa batas. Dahil illegal yung kanilang ginawang aksyon doon sa loob ng Senado. So, medyo mag-isip-isip din naman tayo, no? Dahil very basic yung kilos na ipinakita niya ay illegal. At ang hindi pa maganda rito, kaya sinasabi natin wala siyang respeto sa batas, wala siyang respeto sa Senado at doon sa kanyang pwesto. Yung pagbibintang niya na itong aksyon na nangyari diyan sa Senado ay kagagawa ng NBI. Yung sinasabi niyang aatakin sila ng NBI na imposibleng mangyari. At yung madalas niyang banggitin na ito ay kagagawa ng Malacanang. At itong Malacanang ay nakikipag-usap para gumawa ng aksyon laban sa kanila. Ang kinakausap sila Ping Lacson, itong sila Tito Soto at itong sila Erwin Tulfo. So, pinakikita ni Alan Peter Cayetano na wala siyang respeto sa batas. Wala siyang respeto sa system ng government natin. Ang pinaniniwalaan niya lang ay yung kanyang theory. At hindi maganda yung kanyang konklusyon na yung ating kapulisan na gumawa ng report na sinasabing yung pagpapaputok ng baril dyan, kagagawan talaga nung mga security nitong sila Aplaska dyan sa Senado. So, ibig sabihin, pati yung kapulisan natin, yung pulis ng ating bansa, yung Philippine National Police, hindi niya pinaniniwalaan. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, hindi ko makita yung sinasabi niyang isa siyang mabuting tao, isa siyang masunurin sa batas. Dapat talaga namang masunurin siya sa batas dahil isa siyang lawmaker, isa siyang senador. Pero hindi po natin nakikita sa kanya yan.
Hindi naman niya sinasabi ng diretsuhan na siya isang mabuting tao. Pero base doon sa pinapakita niya na madalas nagbabanggit ng mga Bible verses, nangangaral, at napakabuti na pinapakita niya sa kanyang mga pag-online diyan sa Facebook, yun ang pinaparating sa atin na isa siyang mabuting tao. Sabi naman ng Panginoon, kung mahal mo siya, dapat mahal mo ang ating kapwa. So kung mahal mo yung kapwa, dapat mahal mo yung iyong community at iyong bayan, di ba? So anyway we look at it, so kahit saan po natin tignan, kailangan po yung prayers, kailangan po yung Word of God, kailangan po magbago ang ating bansa. Para sa akin, highly questionable dahil nga sa mga ipinapakita niya dito sa ating bansa na walang respeto sa government system or walang pinapakitang respeto sa sistema ng ating gobyerno. At walang respeto na ipinapakita sa ating mga existing laws dahil sa pag-violate niya sa batas. So dito naman sa sinasabi niya na itong ginagawa niyang development, itong ginagawa niyang mga project dito sa Taguig ay puro government projects. At sinasabi niya na ito ay para sa taong bayan, ito ay para maiwasan yung mga squatter, para maiwasan yung mga tao na, or para labanan yung mga balak magkamkam ng mga lupain dyan sa Taguig. Whether yung mga informal settlers o yung mga private individual na gusto kamkamin ang mga lupa dyan. Hindi po tumutugma yung pangangatwiran na yan para depensahan mo yung proyekto. Dahil ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, yung project na sinasabi mo na ang makikinabang ay mga Taguigenyo, wala po tayong argument doon. Gusto nating makinabang ang mga taga-Taguig. Pero tama ba? Meron tayong kasabihan na the end does not justify the means. Tama ba yung means na ginagawa mo? Dahil ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, flood control project, ang mga na-approve dyan, ang binadgetan ng national government para ayusin yung mga flood problem dyan, para umayos yung flood control projects yan. Pero lumalabas base sa investigasyon, base sa pagre-research ni Senator Ping Lacson, yung flood control project, yung iyong sinasabing slope protection, ay iba ang purpose or na-repurpose mo, iba ang naging project. Hindi lang siya flood control, kundi nagkaroon ka pa ng project or ginamit mo yung budget para sa flood control project, yung slope protection, para sa ginagawa mong reclamation. So, doon nagkakaproblema, Alan Peter Cayetano. Again, naka-question ko yung iyong pinapakitang isa kang mabuting tao dahil doon sa pagre-repurpose, sa paggamit ng budget para sa flood control, budget para sa slope protection, na ginamit mo yung budget para doon sa reclamation. Malaki pong kaibahan yan. Dito sa mga ginagawa mong online selling, never mong sinabi na kumpleto ka sa permit. Na yung reclamation area mo dyan ay merong mga reclamation permit, merong mga development permit, merong DENR permits. Hindi mo kinokontra yung mga sinasabi ni Senator Ping Lacson. Hindi mo diretsong kinokontra yung mga sinasabi ni Senator Ping Lacson na walang permit yung ginagawa mong pag-reclaim ng mga lupa dyan. Meron ka bang permit sa Philippine Reclamation? Meron ka bang DNR approval? At iba pang mga development permit para gawin mo yung reclamation na yan. Yan po yung kine-question natin ngayon dyan. Kung sinasabi mo ang nakikinabang dyan ay mga Taguigenyo, okay po yan eh. Pero hindi katuwiran na ikaw ay matagal na dyan, 1992 pa, at naging assemblyman ang iyong tatay dyan sa Taguig, napakatagal nyo na dyan, hindi po katuwiran yan. Dahil sinasabi mo nga, mabait kang tao, isa kang masunurin sa batas, sumusunod ka sa rules, pero ang tanong na kung meron kayong mga kumpletong permits dyan,
hindi mo diretsong sinasagot, Alan Peter Cayetano. Kung ang makikinabang dyan ay taong bayan ng Taguig, well and good, pero ilagay mo sa ayos. Isa kang mambabatas, dapat kang sumunod sa batas. Yan po ang dapat mong linawin. Yan po ang issue na ibinabato sa ni Senator Ping Lacson na hindi mo diretsong sinasagot. Righteousness exalts a nation. Yan. So, first topic po natin tonight, di ba? So, pasalamat muna tayo sa Diyos na, so yung verse na gusto ko i-share sa inyo ngayong gabi, yung, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then, talking about purpose, wag po kayong mapipikon, wag po kayong magsasawa, wag po kayong mas-stress, ma-anxiety. Kung inaaraw-araw tayo ni Senator Ping Lacson, who knows, but meron siyang purpose. Having said that, medyo misfire, or medyo, kaya akala po nung iba, nangangalaska ako, or I'm being sarcastic nung sinabi kong iniimbita ko siya. Hindi po. Alam nyo po, pareho kami hindi civil engineer, pareho po kami hindi taga DPWH. So kung titignan mo po yung papel-papel, yung website, etc., malilito ka. Pero kung dialogue, usap, upo with the proper officials, ano ba tong project, magkano, anong boundaries, saan to ginawa, anong history nito, anong purpose nito. So Yung sinasabi mo na sincero ka sa pag-invite kay Senator Ping Lacson para mag-inspection ng mga project mo dyan, para makausap mo siya, dahil hindi, sabi mo, dahil hindi maintindihan ng Senator Ping Lacson ang lahat ng yan, kung ano ang katotohanan, hanggat hindi siya pumupunta sa Taguig, hindi niya nakikita yung project, para ma-appreciate yung project, at para makipag-usap sa'yo. Hindi rin ako naniniwala dyan. At sinasabi mo pa na hindi may intindihan na Senator Ping Lacson ang lahat ng yan kung sa dokumento lang siya titingin. Alam mo, Alan Peter Cayetano, maling-mali yung sinasabi mo. At dahil sa sinasabi mo, hindi engineer itong si Senator Ping Lacson, hindi ka engineer, hindi ka taga DPWH, ganun din itong si Senator Ping Lacson. Alam mo, mali yan. Mali ang sinasabi mo. Mali. Bilang isa arkitekto, naintindihan ko ang approach na ginagawa nitong si Senator Ping Lacson. Tama si Senator Ping Lacson. Ikaw ang mali dito. Mas maiintindihan mo ang isang proyekto base sa mga dokumento. Wala kang masyadong makikita on-site kung hindi yung quality nung ginawang proyekto. Kung merong natapos na proyekto, kung merong kulang-kulang, kung substandard. Yun ang makikita mo on-site. Pero, yung mga detalye, kung may overlapping, kung merong mga ghost project, kung merong mga tamang sukat, kung tama ang detalye na pinagbabasihan sa plano, kung tama ang budget, kung tama ang estimate, kung tama ang mga bearings, at iba't iba pang mga technical information, lahat ng yan nasa dokumento. Maikukumpara mo dyan, makikita mo dyan yung overlapping, makikita mo yung ghost project, makikita mo yung mga costing, kung patong-patong, kung tama ang estimate, lahat po yan nasa dokumento. Yung ocular inspection, isang beses lang gagawin yan para lang tingnan yung entire area ng proyekto. Pero ang lahat ng mga technical na mga information sa dokumento mo makikita. Hindi po on-site. Hindi mo makikita yan sa site. Again, uulitin ko, yung quality, yung kumpleto or hindi kumpleto, yung substandard, makikita mo yan on-site. All other informations, lahat po yan kita sa dokumento. Ang gagawin lang ni Senator Ping Lacson dyan, ikumpara kung ano yung nasa site at kung ano makikita sa mga dokumento. Ang dapat mag-inspect, Alan Peter, mga engineer, mga surveyor, para i-confirm, i-verify yung mga sukat. Hindi ginagawa ng mga layman yung ganyang klaseng trabaho. Pagkatapos silang gumawa ng mga measurement, verifications, i-report na yan doon kay Senator Ping Lacson. Yun ang tamang procedure. Hindi yung ipipilit mo na pumunta ng site si Senator Ping Lacson. Wala siyang ma-accomplish doon. So mali ang sinasabi mo, magkakaintindihan lang kayo na Senator Ping Lacson kung siya ay pupunta diyan sa Taguig. Mali po yun. Unless gusto mong i-under the table
Baka gusto mong areglohin si Senator Ping Lacson. Kaya gusto mo siyang i-host diyan sa Taguig. Kasi natural sa ating mga Pilipino yan eh. Pag ikaw ay inimbita ng isang tao sa kanyang lugar, magiging host mo yung tao na nag-imbita sa'yo, magkakaroon kayo ng magandang usapan dahil irerespeto ng tao yung kanyang ginawang pagbisita dyan. At kung ginawa ni Senator Ping Lacson yan, ibig sabihin, ready na siya na makipag-areglo sa'yo. Kahit na anong klaseng areglo yan. Ang ibig sabihin yan, handa na siyang makipag-usap ng masinsinan sa'yo. At mabuti na lang, hindi ginawa ni Senator Ping Lacson yan dahil mas tama ang ginagawa niyang pag-iimbestiga based on documents. Hindi yan base sa ocular inspection. Mas tama si Senator Ping Lacson kaysa doon sa claim mo na magkakaintindihan lang kayo kung mag-uusap kayo. Iba na po ang contents ng sinasabi mong kung mag-uusap kayo. Iba na po ang ibig sabihin nun doon sa sinasabi mong magkakaintindihan lang kayo kung makikipag-usap si Senator Ping Lacson sa iyo. Kargado po yan. From, for example, no, yung road dike sa Taguig. 1999 pa ata, nung kausap ko pa si Secretary Vigilar. Pero actually, plinano yan even before that. Panahon ni President GMA, panahon po ni President Aquino, President Duterte, may mga variation at may mga nangyari dyan. What's the point? Ang purpose po is to protect the lake. Kasinungalingan na naman, Alan Peter. Nag-iba ka na naman statement. Akala ko ba, puprotektahan mo yung taong bayan ng Taguig. Ngayon poprotektahan mo yung lake. Ang laki-laki ng lake, gatuldok lang ang Taguig kung ikukumpara sa lake. Paano mo poprotektahan ng lake? At saka yung kinuha mong budget, ang na-approve dyan, flood control project. Ngayon sasabihin mo, poprotektahan mo yung lake. Nabubuking ka sa sarili mong salita, yung mga pagsisinungaling mo. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Kasi napakaraming lugar all around the lake na napuno ng informal settlers. Nagkaroon pa ng time dyan na nireclaim. Ang ginamit po yung galing sa mga basura, tapos napuno na, hindi na mapaalis. Sa Taguig side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people. Ang sinabi niya, para maprotektahan daw against illegal settlers at saka mga sindikato. Kaya niya ginawa itong project. Ang solusyon niya, mag-reclaim para makaiwas daw sa mga illegal settlers. At para daw matulungan ang LLDA. Galit na galit nga ang LLDA, hindi rin sila nakonsulta diyan sa mga pinagagagawa mo. Dahil wala kang ang permit. So ano itong mga pambobolang ginagawa mo? At yung budget na nakuha mo para dyan, hindi para gumawa ng pagre-reclaim. Kung hindi, flood control project. Yan yung binadgetan. Tapos iba ang ginawa mo. Sino makikinabang yan later on pag natituluhan yan? Ha? Alan Peter? Halata. I mean, magalit ka sa akin. Kung may problema sa akin, may illegal sa akin, pero yung Again, ito sa online selling mo, yang sinabi mo na yan, indirectly umaamin ka na naman na may problema ka talagang illegal dyan sa Taguig. Dahil sinasabi ko, gaya nung una mong simpleng pag-amin, nung sabihin mong tanggap ko na ako'y kakasuhan, tanggap ko na ako'y ipakukulong nila, something to that effect, yung pagkakasabi mo, indirectly tinatanggap mo talaga na may ginagawa kang kalokohan dyan sa Taguig. This time around, sinasabi mo na naman, kung magagalit si Senator Ping Lacson sa'yo dahil meron kang illegal, ang ibig sabihin yan, simpleng umaaming ka na naman na meron kang illegal dyan. Dahil uulitin ko, tayong mga lalaki, pag tayo pinagbibintangan, magpupuyas ang damdamin natin. Sabi ko nga, kahit na pitpitin pa ang ating biyag, hindi tayo papayag na pagbibintangan tayo doon sa hindi nating ginagawa. Lalong-lalo na pag nanakaw. Pero dito, meron ka na namang simpleng pag-amin.
Dahil yan sa kadaldalan mo, Alan Peter Cayetano. Mabuti na rin yan, pabor na rin sa mga Pilipino yan, yung pagiging madaldal mo, yung nakakahiligan mong mag-online selling dahil lumalabas sa bibig mo, automatic, na ikaw, talagang meron kang ginagawang problema dyan sa Taguig. Meron ka talagang katarantaduhang ginagawa dyan sa Taguig. Lumalabas ng kusa sa bibig mo. Kung titirahin mo yung 1.3 million Taguigeños na nakikinabang dyan, yung 100,000 mga kapitbahay namin na gumagamit sa Christmas Lights Park at sa iba pang mga park na nandyan, it's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first then ask questions later, di ba? But siguro yun ang problema kapag trigger happy lalo sa social media. All of us should be open to any investigation. So, I will continue to stand up for the Filipino people, but I will be fair. Di ba? Hindi pwedeng totally anti-admin, totally pro-admin, it's a case per case eh. So again, dito nakikita ko na unti-unti siyang lumalambot doon sa kanyang stand. Sinabi niya rito na hindi daw dapat all the time pro-administration or anti-administration. Pasubali na yan or paramdam niya na yan na unti-unti na siyang lumalambot sa pagkikriticize sa Malacanang. Kasi ang stand niya naman dati, ang tigas Yung sinasabi niya palagi na ang Malacanang, tuta itong si Tito Soto, tuta itong si Senator Ping Lacson. At itong si Erwin Tulfo ay tuta ni Lacson. Yan ang stand ni Alan Peter Cayetano. Pinagdidiinan niya palagi yan. Pero ngayon, nagpaparamdam na siya na hindi siya magiging all the time against Malacanang. Kasi, eto na, hinahabol na siya ng batas sa mga ginagawa niyang mali. Eto na yun. Kaya nagpaparamdam na siya, unti-unti niyang babaguhin yung kanyang pananalita sa kanyang online selling. Yun ang ibig sabihin nung sinasabi niya, hindi dapat all the time pro-administration, hindi all the time anti-administration. Nagkakaintindihan ba tayo, Alan Peter? Ang tawag sa'yo, Caldero, 10K at Kawatano. Anyway, hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Doon po sa mga bago lang sa aking channel, please subscribe, please hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo, pilitin nating masagot yung mga komento ninyo. Paki-share na rin po para marami makaalam dito sa mga problema na nangyayari dyan sa Taguig at malaman natin kung talagang anong klaseng tao itong si Alan Peter Cayetano na madalas po tayong sinisermonan tungkol sa Biblia. Again, thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli